Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama, sa bandang muli mas tataas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na ulad ang ating bayan. Isang napakasiglang umaga magsasakang Pinoy. Binabati ko rin po ang ating mga masisipag na magsasaka at sa lahat po ng mga nakaantabay ngayon dito sa ating programa sa kani-kanilang mga tahanan. Happy listening po sa Magsasakang Pinoy. Kasamang Barbie po ang inyong lingkod. Sa pagkakataong ito ay nais ko rin pong ipaalam o iparating sa inyo mga ginigiliw naming mga tagapakinig na tayo dito sa lambak ng Cagayan ay sadyang napakaswerte dahil sa kabila ng pagiging abala ng ating mahal na kalihim ng kagawaran ng pagsasaka na si Secretary Proceso J. Alcala ay nagawa pa rin niyang dumaan at bisitahin ang ating rehiyon. Ang talagang pakay po ng ating kalihim ay bisitahin ang bayan ng Apayao. Dahil ayon po sa ating kalihim, 2 lalawigan na lamang po ang hindi pa niya napupuntahan sa buong Pilipinas. Ito ay ang Maguindanao at ang Apayao. At sa pagkakataong pong iyon ay nais po niyang isakatuparan ang kanyang pagbisita sa bayan ng Apayao. At dahil dito sa kanyang pagbabiyahe papuntang Apayao ay naisipan na rin ang ating kalihim na dumaan at sumaglit sa Tuguegarao City para pagbigyan ng ating media sa isang press con. Ang nasabing press con ay ginanap sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory na matatagpuan sa Carig Sur, Tuguegarao City. Ilan sa mga press na dumalo sa nasabing presscon ay mula sa DWPE Radyo ng Bayan, Bombo Radyo Tuguegarao, RBC Cable, DZRH, DZCV, DZTG at Philippine Information Agency. Sa pag-uumpisa at pagbubukas ng nasabing presscon ay nagbigay din ng kanyang mensahe ang ating butihing Regional Executive Director na walang iba kundi si Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar ng DA Region 2. Sa unang bahagi po ng kanyang talumpati ay pinasalamatan niya ang ating kalihim sa kanyang pagpapaunlak sa kanyang imbitasyon. Pinasalamatan din niya si DA Undersecretary Edilberto M. De Luna, mga ilang opisyales na kinabibilangan ni Kalinga Governor Elias Bunot Jr. at ang kanyang kapatid na si Cordillera Congresswoman Leonor Bunot Bectang, mga local government units, mga ilang ahensya ng pamahalaan at mga ilan pang mga panauhin. Narito po ang ilan sa bahagi ng talumpati ni Director Alviar sa kanyang welcome address. Alam niyo po, napakaswerte tayo ngayong umagang ito. Firstly, dahil sa 14 years ako sa Cordillera, matagal namin inasama-sama na makabisita ang ating mahal na sekretary sa Apayao. Kailangan pa ng isang Miss Marlene Santa Catalina ang maka-schedule ng director ng Cordillera, sir, para makabisit kayo. Matagal na po ito na naka-schedule. Very unfortunate na hindi po nakarating ang mahal na sekretary. Pero, ang sabi naman niya, bibisitahin niya nung last naman po meeting namin lahat, yung last 4 provinces in the Philippines. So take note, halos -1, tatlo na lang kung ako nagkakamali, pag isa na lang daw. Tingnan niyo ganyan kasi pag ang ating mahal na sekretary. And today is a very memorable dahil kahit Apayao ang talagang target niya, wala pa rin ligtas ang ating mahal na sekretary kundi dadaan ang dito sa Region 2 dahil ito yung gateway papuntang Apayao po. Today, katulad ng sinabi ni Hector, welcome po kayo. At itong araw na ito, hindi ko kayo makakalimutan dahil natupad na rin ang part ng official mission ko na makapiling ang Honorable Governor and Honorable Congresswoman para tayo ay magkita-kita at mabisita ng ating mahal na sekretary ang Apayao at dadaan ito. At itong araw na ito, magsasara within today yung Magapit Bridge. Pero meron na makakadaan, sir. Nagkataon na yung visit nyo, pag lampas natin mamayang gabi daw, magsasara yun, close for heavy vehicles. So, we are still blessed na ganung arrangement ay nagkatutuog lahat. So, at this juncture, in behalf of the Department of Agriculture Region 2 at lahat ng taga Region 2, welcome po lahat ang taga Cordillera and higit sa lahat
mag-visit sila sa Lawag. Again, thank you very much for being with us this morning, sir. At sadyang makita nyo naman kung ano yung ginagawa natin dito sa Region 2. Maraming salamat at welcome dito sa DA Region 2. At iyan po ang tinig ni Director Lucrecio R. Alviar. Matapos ang kanyang pangunang mensahe ay sumunod naman pong nagsalita ang ating butihing kalihim na si Secretary Proceso J. Alcala. Sa kanyang pagtatalumpati po ay pinapahatid niya ang kanyang pasasalamat sa ating Regional Executive Director sa kanyang mainit na pagtanggap sa mga dumalong opisyales ng pamahalaan, local government units, sa media at sa iba pang mga panauhin sa naganap na presscon. Maraming salamat po sa napakainit na ulit sa amin. At gusto ko lang pinapahagi na kaya po nandito kami. Patuloy po namin sinasagawa itong konsulta sa ating mga kababayang magsasakat ng isda sapagkat ito po ang nakikita namin tanging pamamaraan para tamang solusyon po ang maibibigay ng national government. Ito po ang laging ipinipilit sa atin ng Pangulong Noynoy Aquino. Ito po ang patuloy natin gagawin sapagkat palagay po namin ito po ang nagpapabilis na nagpapalapat sa amin sa damdamin ng ating mga mamamayan. So, i-welcome po namin ang lahat ng inyong katanungan at sasagutin po sa abot na ating makakaya. Salamat po at magandang umaga. Sa pag-uumpisa ng press conference, ang pangunang katanungan ay galing kay Mr. Benji De Iro sa himpilan ng DWPE Radyo ng Bayan. Ang kanyang tanong ay tungkol sa bumababang produksyon ng isda sa karagatan ng mga bayan-bayan at ang pangalawa ay tungkol sa Organic Agriculture Program ng pamahalaan. Okay, good morning, Secretary, at good morning po sa lahat. Majority of reports now point to the reality that the catch in our commercial fishing areas in our municipal waters are decreasing. On the part of the Secretary or the Department of Agriculture, do you have plans to also conceptualize or have a plan similar to that of Organic Agriculture Program? Para pong dalawa yung katanungan tungkol doon nagdi-decline, tapos yung similar as organic. Meron po kasi yung special na ang kanilang hinahabol talaga rin po ay yung organic na mga isda. Meron po tayong sistema na po, meron na tayong teknolohiya para sa isda natin. Ang gamit po ay organic feeds. So ito po yun sa mga mariculture farms. Yung po mga captive fishes na ating po pinalalaki. Pero ang maganda po nito, marami po at napakalaki ng, actually ang nagdadala na po ngayon at continuous ang pag-increase ay yung pong harvest natin sa isda na nasa captivity po. Yung pong mga mariculture farms, yung po ang mga mas pinanggagalingan na natin ng supply. Kahit po yung bangos, yung tilapia, ito na po yung maturity. Ngunit ang isa pong napakalaking magandang balita para sa buong bansa is ganito. Pagka po pala yung community kasama po ang pamahalaan ay nagkaisa, ang bilis pong padamihin yung pong isda sa municipal waters. At ito po ay naipatunayan na ngayon sa Zamboanga Peninsula ng saraduhan po yung pong karagatan doon sa loob ng December, January, and February. Buhat po na ito isarado at muli po ngayong mabuksan, more than double na daw, actually, huwag na po natin ipangarap na more than double. Mag-increase ka lang po ng 50%. Sa loob ng 3 buwan na pagkakasarado, ang bilis po ng pagdami ng fish in the wild. So if we could do this, dun sa lahat ng ibang area sa ating buong bansa, ang chain po ay mas mabubuo. Sapagkat ito po yung ginawa lang natin sa kadahilanan yung pong sardinas. Alam niyo po yung sardinas, ito po yung hinahabol din ng tuna, ito po yung hinahabol na mas malalaking isda na mga migratory fishes. So if ever na marami po pala tayo dito sa ating municipal waters, ay ito po ang mas maganda dahil they will stay longer sa ating mga karagatan. So mas mataas ang chance na mahuhuli po ng ating mga fisher folks. So ito po ang patuloy namin ikinukonsulta at patuloy po namin yung patuloy na konsultasyon sa buong bansa. At unti-unti po namin itong sasagawa at dadagdagan sapagkat we have proven already na ito po ay napaka-epektibo at hindi po magastos ng mga para sa Ang sumunod pong katanungan ay galing din kay Miss Vivian de Guzman ng pareho ring istasyon. Ang kanyang tanong po ay may kaugnayan sa mga palatandaang taglay ng kasalukuyang kaangatan ng pagsasaka patungo sa isa sa katuparan ng kasapatan ng pagkain sa taong 2013.
Sir, sa ilalim mo ng Food Staple Sufficiency Program ho ng ating gobyerno, naniniwala po kami na kaya ho nating mag-export ng bigas sa pagdating ho ng 2013 or 2014 after 2013. Ano po? Ano po yung mga remarkable accomplishments na pwede po nating ipag-mayabang bilang indikasyon na talagang ma-achieve po natin yung tinatawag na rice sufficiency by 2015? Unang-una po, ang konkretong proof ay nandun na po sa ini-import natin. We are importing 2.4 million metric tons in 2010. Pumasok po ang pamalang kino. Noong 2011 po, 860,000 metric tons na po ang ating i-import. And this year, ang ating po ina-allow is only 500,000 metric tons. So, kitang-kita po natin na tuloy-tuloy itong bumababa. And we hope na sana lang po, huwag po tayo magupitin ng kasing lakas na sira ng nakaraang taon, ay talaga po ma-attain na natin at halos abot kamay na po natin this coming year. Pero after 2013 pa naman, although after 2013, we might reach it ng earlier. And then, ang pruweba po na tayo will be exporting ay, basta po next year, whether ito po ay maabot natin yung sufficiency or not, we have to start exporting starting next year. Kasi hindi po pwedeng parang kung baga sabi ko nga po, exemplo ko po dito, hindi pwedeng parang buntis yan. Na kung kailan ka napapanak, saka ka naghahanap ng campaign. Kailangan po ay next year, habang hindi pa po sobra-sobra yung ating bigas, mag-export na po tayo. Pero ang ating pong export ay yung po mga high quality rice natin pong ina-harvest. Dito po sa Cordillera ay yung heirloom rice ay atin pong mas lalong pag-iitingin ang pagkaluluwas nito. Yung pong mga Aplanda organic rice varieties na may mga colored rice pa po tayo. At meron po tayo ng pong mga long grain rice. Bawal na po sa akin sabihin na yung pong basmati dahil pinagagawalan na po ako ng Pakistan. Yun na po yung registered channel. Tama po naman. So yung pong long grain rice na ito ay nasubukan na po natin. Ako po personally nasubukan po. At ito po ay ang laki ng demand. At we will try to export by next year po sa Middle East, sa Kuwait, sa Qatar, sa Saudi Arabia, at iba pong bansa sa Middle East. We will try to export. Hindi po tayo makakapag-compete sa Cambodia at saka sa Vietnam ng mga ordinary rice natin sapagkat sobrang mura ng kanilang production cost because of the Mekong River. So, Mekong River is so rich, nakakaunti po yung gastos nila sa fertilizer kaya hindi po tayo makakapag-compete doon. So, mas mabuti po malinaw sa inyo na po na yung po mga high-value fancy rice ang atin pong export. Tama po. Nagtanong din si Miss Elga Joy Garcia ng himpilang Bomborajo, Tugigaraw. Ang pangunang tanong ni Binibining Garcia ay tungkol sa kalutasan ng nakasisirang variety ng mais sa lalawigan ng Apayao. Ang pangalawang tanong naman po ay tumutukoy sa suporta ng kagawaran ng pagsasaka sa mga rice farmers na hindi nararating ng irigasyon at umaasa lamang sa tubig ulan. Yes, sir, dalawang katanungan naman po. Yung unang tanong ko po, meron po kasi yung grupo ng farmers sa Payao ang nagbigay sa amin ng information regarding dito sa isang variety ng seed na nakakasira daw sa ilang hektarya ng mga pananim nila. Ano po yung pwedeng siguro tulong po dito sa mga farmers po natin sa Payao? Another na question ko po regarding naman dito sa Department of Agriculture Region 2 kasi ilang mga farmers din po at nagtatanong kung gusto daw po itong irrigation po natin. When speaking pa rin po sa self-sufficiency po ng rice po dito dahil kung dito si bumaba po yung rice dito sa nakakaraang cropping at paano daw ito maaabot ng ating mga farmers, lalo na yung mga hindi po nabibigyan ng irrigasyon at umaasa lamang po sa tubig ulan. Thank you, sir. In general po, ganito. Gusto po namin malaman kung 10 definite na lugar yung sinasabi ninyo may nakakasirang variety. 10 lugar yun? Hindi, 10 sa Apayao. 10 part ng Apayao at saka anong klase po yung rice variety yung sinasabi. Corn, corn yun, hindi rice. Kamiting po namin yung credo, kamiting po namin sila. Pero yung po sinasabi ninyong rice, wala po kaming napipick up na problema.
So, sa corn po yung may problema yung variety ng seeds. So, mahingi po kung meron po kayong na-encounter na risk, definite po kung saan lugar para mapaaral po natin at mabigyan po ng tamang solusyon. Yung po kakulangan sa irigasyon, actually hindi lang po sa Cagayan. Ito din kasama rin po yung Mapayo. Papaliwanag po ng detalyado ito ni Administrator Tony Naquel. But we need to know, we need to coordinate with the farmers po kung anong klaseng irigasyon. Meron po mga malalaking irigasyon na inahinahangad po ng national irrigation already. At meron din po mga malalaking irigasyon na we are working hand in hand with the provincial governments or munisipyo. Kasi sa Cagayan, dito po sa Cagayan, actually, this is the province na pinakamarami ang ginagawang small farmer impounding projects. Kasi si Governor po ay very willing na makipag-counterparting sa amin. Kaya mas marami po kami nakapagpulungan dito. And on his own, si Governor po, in fairness to him, ay marami pong isinasagawa ng small water impounding dito. Kaya po, I think Cagayan po isa sa pinakamalaki ang increase. Kaya sa Apayao po, nandito po naman si Gov. Kami po mag-uusap ng dire-diretso mamaya. Bukas pa po kami mag-kausap. Ibibigay ko po yung detalye ng malalaking irrigation na nandito po si Administrator. Bago po tayo magpatuloy sa paghatid ng ilang bahagi ng naganap na press conference, bigyang puwang muna natin ang ilang mga paalala. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! Magbabalik po ang ating palatuntunang magsasakang Pinoy at makakasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, kasamang Barbie. Ipagpatuloy po natin ang paghahatid ng ilang bahagi ng naganap na press conference sa pagbisita ni Secretary Proceso J. Alcala sa lalawigan ng Cagayan, patungo sa Cordillera Administrative Region o CAR, partikular sa lalawigan ng Apayao, noong araw ng Lunes, petsa 11 ng buwang kasalukuyan. Isunod po natin ang pagtatanong ni Mr. Oliver Bakay ng Philippine Information Agency o PIA tungkol sa kalagayan ng Region 2 bilang nangunguna sa produksyon ng mais at pumapangalawa sa produksyon naman ng palay. Good morning, Secretary Alcala, sir, and party. Sir, palagyan ko natin sinasabi na ang Cagayan Valley ay napakaluwang po ng taniman. Napakarami na rin po ninyo mga proyektong sinagawa mula po nang kayo po ay umupo bilang kalihim. Pero sabi nga namin dito sa Region 2, kabilaan din ang kalamidad na aming hinaharap na dahilan bakit bumabagsak palagyan yung aming pong target. May baha, tapos meron pong tagtuyot. Kung kumustahin ko lang po, yung pong standing ng Region 2 on number 1 sa corn, number 2 sa rice, yun pa rin po ba? Or bumaba na rin po? Tama po. Number 1 pa rin po kayo sa corn, number 2 pa rin po sa rice. Pero dapat po huwag kayong matutulog sapagkat napakarami pong lugar na very aggressive po kayo. Iloilo is one na napakaganda po ng pick-up ng Iloilo. Last year po, ang Iloilo ay nakita po ng pinakamataas na increase ng kanilang dry season crop. 60% po, grabe po yun. And there is an ongoing project na yun, para yung Alacor project. It will irrigate 34,000 hectares po doon sa Iloilo. So, ang kailangan po ay patuloy kayo na naghahanap ng mga lugar na for expansion para po mahawakan nyo pa rin yung pinakamalalaking dagdag animan. Pagka po kayo ng patulog-tulog, kakapasan po kayo. Pero ang maganda po nito ay aggressive po naman yung mga taga dito sa dito. And in fairness to you po naman dito, ay
malaki rin po yung inyong programa na nagsisipagtanim na po ng early cropping. Ito po yung solusyon na ating sana po tulungan kami ng kapatid sa kita na early cropping. Anong una po, July pa po tayo nagtatanim kasi yung pong May and June, April, May, June, yung po ay ginagamit ng mga magsasaka natin sa pagbabasketball at pagbibaseball. This time, ito po, ginamit na nila ito para sa pagtatanim. At malaki po yung area ninyong nagtanim ng early cropping. So that, bago po hakupitin tayo ng malalakas na mga bagyo, September or October, tapos na po tayo mag-harvest. Ito po ay sa pagtulungan ng NIA, ng rice program, at saka po ng mga... Sir, Rodel po ng RBC people. Along that time po, sir, nagbabanggit po niyo na nangunguna pa rin po kami sa production ng rice and corn. Pero may mga problema pa rin po yung mga farmers natin. Hindi po tingin sa ating kalaman na yung mga post-production natin na post-harvest facilities natin nandiyan bigay po na bigay. Pero yung pong produce po nila, sir, masyado yata sila nade-deprive po sa presyo po dahil ang nakikinabang po dito, sir, ay ang mga traders. Ano po ang may tutulong ng DA para naman po maging maluwag-luwag sana yung mga produce na natin po mga farmers, considering na napakataas po yung mga farm inputs po yun. Una-una po, yung pong farm inputs, tama po kayo. So, ang importante po, patuloy ang kakawaran sa pagsusulong ng ibang sistema na pwede pong ikombinasyon ng ating magsasaka. Pwede po sila gumamit ng natural or organic yung pamamaraan ng magsasaka para po to lessen the inputs doon sa kanilang animal. Pangalawa po, pagdating sa marketing, alam niyo po, dito po sa Isabela, buhat nung maglagay dyan ng mga facilities na Mindanao Banks, at saka po yung San Miguel, at saka yung nung maglagay po dito ng mga silo, ang laki na pong in-stable na po ng presyo. So that means later on, if we will find out na talaga pong kailangan din sa inyong area dito, pwede po akong maghanap ng mga investor na makapaglagay para so that we will stabilize the price here. Ayun, ang problema po natin ay sa bigas. Marami po tayong mga bigas na yung pong palay natin ay talaga pong nababara. So, nandito po ang NFA. So, ang NFA po, atin pong imbitahin dito. Kaka nakikita po namin, the only way to do it is really to have an aggressive na pamimili po sa mobile procurement. Sapagkat ito po ating mga kapatid sa NFA, baka po nagpatulog-tulog at doon po naghintay sa kanilang bodega, ay talaga pong walang dahil doon po sa kanilang lugar ng bodega, mataas na po ang presyo doon. So that means kaya po yung palay procurement ng iba nating warehouses na hindi ko maawatin dahil doon po sa paligid ng NFA warehouses, mataas na po ang presyo ng mga middleman. So hindi sila makapag-compete. Pero we need to reinforce the operation of NFA para yung mobile procurement ay doon po tayo mag-extend ng tulong sapagkat doon po yung itanong po natin sa NFA kung ginagawa pa nila ito, kung hindi ba nila nagawa ay sa susunod kayo magagawa nila. Okay, may bigay from Director Mario Gonzales of NFA. Tama po yung nasabi ko ni Secretary. Sa ngayon po, doon sa nakalipas na anihan, kami po ay lumabas doon sa traditional na buying station lang po yung aming binubuksan. Nagpalabas po kami ng mga mobile procurement operation at yun po ay pinenetrate namin po yung mga farmland areas. Nakabili po kami ng mga palay doon sa mga malalayong lugar na kung saan po ay hindi na po naaabot ng ating mga traders at kung saan po ay talaga pong ang next farm price po doon sa mga lugar na yun dahil nga po wala pong nakakapasok na mga traders ay mababa. So sa nakalipas pong anihan sa Isabela at maging dito po sa northwestern Cagayan ay nakabili po kami ng sapat na palay at sa kasalukuyan po ay namimili pa rin po kami dahil po doon sa northwestern Apayao po, Cagayan, yung po ay area ng Region 2 ng NFA ay katatapos lang po yung anihan doon at sa kasalukuyan po yung pong mga household stocks ang ating pong pinagtutuunan ng pansin at yun po ang ginagawa ng ating ahensya doon sa Alacapan area at Apayao area upang mabigyan ng sapat na tulong ng ating mga magsasaka.
Salamat po. So actually po, yung pong NFA, tinutulungan po namin hanggang sa abot ng kaya ng PA to repair their dying capacity. Kasi po, yung minsan, inaayawan po nila dahil hindi kaya nila rin pakiuwi. Natatakot sila na, ngayon po, yung direksyon na even sa NFA Council, pinag-usapan po namin kung paano namin ito maluluwagan yung sistema para sila matulungan sa pamimili ng lesser yung quality agad-agad. Pero kung ito po yung magtutuyo at maganda yung kapasidad ng NFA buying centers, ay di makapaganda po natin ito. Sa pagkakataong ito ay may katanungan din po si Mr. Rico Calubakip ng himpilang DZRH. Good morning, Secretary. Gusto ko lang po malaman kung ano po ang layunin ninyo dahil ang talagang lugar na bibisitahin niyo po ay Apayao. Meron po kayong proyekto na bubuksan doon sa lalawigan sa imbitasyon ni Governor Elias Pulot Jr. Sa buong Pilipinas po, dadalawa na lang buong probinsya na hindi ko napunta. And today, pupunta ko po yung isa-isa na lang po. Maguindanao na lang po matitira. At after Maguindanao buong Pilipinas po, lahat ng lalawigan, nagkaroon na po kami ng consultation. So I will make my report to the President na lahat po ng rehiyon, ito po yung problema, bawat ng lalawigan, ito po yung problema. Ito po ang intervention na isinagawa ng kagawa ng agrikultura. So that the President will always know kung ano ang problema. Hindi po yung shotgun ang ating isinasagawa. Bawat lalawigan po may kanya-kanyang problema. At bawat lalawigan may intervention na po yung isinagawa ng pamahalaan. That's the reason why even abroad, kung sabi po ni Asik de Luna, BBC, ni-interview ko yung Pangulo ng nasa United Kingdom, kaya po niyang ipaliwanag yung FSSP. We will be net exporter after 1 or 2 years. So, ibig ko sabihin, kung hindi po tayo nag-report yung problema. So, that means, ito po, kami po, ni Governor at ni Congresswoman, ay magsasagawa ng magandang konsultasyon para tama po yung solusyon na ibibigay ng pamahalaan ng ating pong kakawaran at kasi ganun mabilis po ang pagbabago ng buhay ng ating mamimista at magsasakas. Hindi lang po dito sa Palayan. Ano po, kasama po yung Apayao. Sabi nga po nila, 17 years old pa lang po yung kanilang lalawigan, but it's keeping well, they're moving very fast, and we hope na ito po Department of Agriculture ay maging isang data niya para mas mapabilis po ang pagbabago ng buhay. Wala pa, Secretary. Yung pag-export ba natin ng ating produkto sa China dahil yung sa gusto Pilipinas sa China hindi pa ba apektado? Yung pong resulta na yung pong sa akin na kanilang nire-reject, it's a wake-up call. It's a wake-up call. Kasi kung wala po talagang problema yung ating iniluluwas, wala po sila magagawa. May nakita pong problema, that means we have to make some, yung adjustments. May fine-tuning na ginagawa. Ginagawa na po ng pamahalaan. Tinutulungan po ng pamahalaan yung maliliit na mga magsasakal sa Mindanao para po makasapat yung requirements nila at sila po ay makaramdam na sila tinutulungan. At the same time, may mga grupo po tayo ngayon nasa iba yung dapat, nagmamarketing po sa ibang bansa. Hindi po tayo po pwedeng magsumiksi o mag-umiyak lang sa bansang China, although malaki po yung kanilang we have to move on doon sa programa po. Hindi lang po pati ito sa ating. Ito po ay sa lahat ng klaseng prutas at lahat ng klaseng pong vegetable natin iluluwa sa ibang bansa. Tinataasan na po natin ang ating halikat so that Philippines will be known as talagang quality yung ating in-export. Iyan po aming mga ginigiliw na tagapakinig ang paghahatid dito sa ating programa ng ilang bahagi ng naganap na press conference sa pagbisita ni Secretary Proceso J. Alcala sa lalawigan ng Cagayan patungo sa Cordillera Administrative Region o CAR, partikular sa lalawigan ng Apayao noong araw ng Lunes, Petsa 11 ng buwang kasalukuyan. Ang layunin po ng isinagawang presscon ay upang ipaalam at iparating po sa atin ng ating mahal na kalihim ang kaganapan at mga pagbabago po sa ating sektor pansakahan. Nais rin po niyang alamin ang mga hinaing ng ating mga magsasaka nang sa gayon ay mabilisan po niya itong aaksyonan at mabigyan ng karampatang solusyon sa pamamagitan ng suporta at pagkakaisa ng bawat isa tungo sa pag-asenso ng ating bansa. Ayan, dito na po magsasara ang kasalukuyang edisyon ng ating palatuntunang Magsasakang Pinoy. Ito po ang inyong abang lingkod, kasamang Barbie.
Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at muling bumabati ng magandang araw at sana ang linggong ito ay magiging maaliwalas at matagumpay para sa ating lahat. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!